Welcome back mga kababayan sa aking YouTube channel. At ngayon nga ay may mga kababayan tayong nagtatanong kung saan ba daw mabilis makaalis pag mag-a-apply ng ibang bansa. At marami mga kababayan mabilis ka lang makakaalis. Pasa ng resume, tapos mga interview, mabilis lang talaga. At isa nga sa mga bansa na yan na mabilis lang makaalis, pwera dito sa South Korea, kasi dito sa South Korea matagal talaga bago makaalis. Nandyan ang Taiwan, grabe, mabilis lang dyan. Kaso nga lang dyan sa Taiwan, bawal din na late registered ng birth certificate, tapos may height limit at may age limit din syempre. At sa Saudi meron din, mabilis din. Sa Saudi hindi ko lang alam kung may height limit dyan o may age limit. At dyan nga sa Saudi mabilis lang din dyan. At sa mga bansa naman na talagang matagal makaalis, nandyan na yung Canada. Hindi naman siya katulad dito sa South Korea na kailangan mo mag-aral ng Korean language. Pero ang alam ko dyan sa mga bansa na yan, dyan sa Canada, sa Poland, New Zealand, hindi ko lang alam kung may IELTS pa ngayon, pero ang alam ko sa Canada may IELTS saka medyo matagal-tagal din, kasi ang alam ko dyan paswertihan lang din kung, kasi karamihan kasi dyan online submission ng ng resume, kaya hindi ka parang wala ring kasiguraduhan. Pero pag ka naman, nagka-employer ka, sigurado mo makakali. At saka ang pinakamaganda talaga, yung mabilis diyan sa diyan sa Taiwan. Taiwan talaga. At diyan naman sa Japan, mag-aaral ka diyan ng Nihongo, ng salita ng mga Hapon kapag yung may employer ka na. Yun lang yung kaibahan. Yun lang yung kaibahan ng Japan dito sa South Korea. Dito sa South Korea mag-aaral ka ng Korean language, wala pang kasiguraduhan at wala pang employer. Hindi katulad sa Japan, mag-aaral ka ng salita ng Hapon, pag may employer ka na, at sigurado nang makakaalis. Yun lang ang kagandahan sa Japan. Saka ang sweldo sa Japan hindi naman halos mataas lang ng konti dito sa South Korea. Kaso nga lang sa Japan mahal din ang cost of living. At kapareho lang din dito sa South Korea, mahal din. Ang kagandahan sa Taiwan, mabilis makaalis. Tapos at saka sa Saudi, mabilis din makaalis. Diyan sa mga bansa na yan, pwede ka namang mag cross country. Yung cross country na tinatawag pwede kang mag-apply sa parting Europe na mga bansa dyan, kung sakaling nandiyan ka na sa Taiwan. At dyan din sa Saudi, may kakilala din ako na nakapag New Zealand na dati kong katrabaho, tapos ilang taon sa Saudi yata, parang 4 yata. At ngayon nasa New Zealand na siya. At yan lang kagandahan dyan, kung tinatamad kang mag-aral ng Korean language at talagang hindi mo kaya, pwede kang mag-apply sa Taiwan saka sa Saudi. Dito rin sa South Korea meron ding mga nag-a-apply dito punta ng Canada. Karamihan kong yung mga kabats ko dati sa KLT13, karamihan sa kanila nasa Canada na. Saka sa Canada, galing dito dito nag-apply papunta ng Canada, hindi na sila umuwi. Saka ang kagandahan lang sa Canada dyan sa bansa na yan, malaki rin ang sweldo syempre, saka mahal din mataas din ang cost of living. Ang nga lang dyan, kung gusto mong kayo ng pamilya mo itumira sa ibang bansa, pwede kang dyan, madali lang kunin ang pamilya. Dahil may kakilala kong nandyan, yung dalawang kakilala ko, nadala na yung pamilya nila doon at doon na nga sila tumira. Mabilis lang daw makakuha ng residency dyan sa Canada. Hindi katulad dito, ang daming exam na pagdadaanan bago kang maging residency dito. Grabe na init dito mga kabayan. 33 lang, grabe, tuluan na pawis. Matindi dito.
Kumbaga sa sa ilalim ng lupa nang gagayang yung init. Saka hindi halos umahangin. 33 lang yun, 33 degree. Grabing init. Kaya kung kayo tinatamad, sa ibang kababayan natin na parang tinatamad na at nawawala na rin ng gana, pwede nyo namang i-try sa sa Taiwan saka sa Saudi. At kumbaga ang karamihan ko kasing kakilala dyan na pumupunta ng Taiwan at Saudi, ginagawa lang nilang daan para makapunta sila ng Europe. At may mga vlogger din syempre dyan sa mga bansa na yan, katulad ng Taiwan. Pwede nyo i-search sa YouTube kung paano mag-apply dyan. Taiwan, Saudi, Canada, Poland, New Zealand. May mga vlogger dyan na sinasabi nila kung paano mag-apply. Search nyo lang sa YouTube. Huwag kayong tamarin. Kasi kung talagang gusto niyo gagawa kayo ng paraan. Kaso nga lang, ang pangit nga lang dun yung ibang kababayan nga natin na nagtatanong sa mga vlogger dyan katulad ng Canada, hindi raw sumasagot mga tanong sa mga comment. Hindi natin alam kasi baka yung mga yan ay busy at hindi lang sa YouTube, meron din sa Facebook, may mga account, maraming account, kaya hindi na nila nasasagot yung mga tanong ninyo. Lalo na yung malalaking vlogger dyan, talagang hindi na kayo masasagot nyan sa dami nang nagko-comment sa mga vlog nila. At maintindihan nyo rin. Pero nandiyan naman ang DMW. Yung talagang desidido kayo at wala kayong mapagtanungan at wala nang nag-reply sa inyo, nandiyan naman ang DMW, pwede kayong magsadya doon. At nandiyan na yung mga nung pangalawang entry ko dito, nung nag-aasikaso na ako ng mga papel, ang daming bansa na pwede kang mag-direct ng apply sa DMW. Kasi may mga nakalagay na karatula dun sa mga dun sa mga window nila, mga window 8, mga ganyan. May mga nakalagay doon: hiring Japan, Taiwan, Germany, South Korea. Siyempre pwede rin kayo magtanong doon kung paano mag-apply. Huwag lang kayo mahihiya at maging mapagtanong. Ako wala rin akong alam dati, alam sa pag-apply sa ibang bansa, pero dahil nga matanong ako, siyempre nalaman ko kung paano mag-apply. Tanong lang ng tanong. Pag hindi nyo alam, magtanong lang kayo ng magtanong para malaman ninyo kung anong proseso. Ganun lang yun. Pag talagang desidido kang mag-apply, magtanong ka lang o magtanong. Pag hindi ka sinagot, pumunta ka sa iba para magtanong, para malaman mo. May mga ganyan talaga Isa nga yan, magtanong ka, parang pipilosopuhin ka pa kaya hirap din. At yan lang muna sa akin mga kabayan. Maraming salamat sa panonood. Sana may natutunan kayo sa video ko ngayon. At magkita-kita ulit tayo sa susunod ko na upload ng video. Bye bye.